Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat. Ay po kayo. Sa hapong malakas na palakpakan. Tayo po ang puri sa Panginoon. Yes, God. Ay araw-araw puro kabutihan ng Panginoon ang dapat natin ialay sa Kanya. Amen. Oh, 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 oh.
Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the song fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, heed the angel voices, or night divine, oh, night when Christ was born. Yes, how Jesus led by the light of faith to believe with glory comes by His will we stand.
sa amin, Panginoon. Ikaw ang maging sentro namin. Yes, God. Ikaw ang aming Panginoon. Ang aming kagalingan sa lahat, Panginoon. Sa lahat ng mga problema, Panginoon. Ikaw ang aming lakas, Panginoon. Salamat. Yes, God. Miracles, wonders, secret I can contain. They unfold when I speak your name. I need of your grace, oh God. All the night, vision the doubt of the melt away. When I call on your name, Jesus, I no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness to it all. When I say your name, I see pain arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your
Ikaw po ang aming tagapagligtas. Ikaw po ang siyang kumilos sa aming mga buhay. Sa araw-araw namin mga ginagawa, Panginoon. Mabigat man, pero kinakaya namin. Ginagawa namin magaan. Ginagawa niyo magaan ang lahat para sa amin, Panginoon. Kahit na napakabigat, Panginoon. Salamat, Ama, dahil pinagagaan mo ang aming mga sitwasyon sa buhay. Salamat dahil sa iyo ang pinakamataas na patuloy ko sa salamat. Ang lahat ko'y magsabi na, Amen. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula po sa aklat ng Lucas, Kabanata 17, mga talatang 11 hanggang 15. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang pinagaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan siya? Wala pang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang gayuhang ito." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Purihin po ang pagbabasa ng buhay at ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na to. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ba tayo na-bless sa umaga nito? Yung nakaka-bless po yung awitan natin. When I say your name, in the name of Jesus, talagang makapangyarihan po yung pangalan po ng ating Panginoon. So, magandang umaga po ulit sa ating lahat. And today, we will talk about something very simple pero madalas po natin nakakalimutan. Sabihin sa ating Panginoon yung word na pasasalamat. So, pinamagatan ko po ang aking itong na the heart of true gratitude. At kung titingnan po natin sa Bible, madalas po, or paulit-ulit po nare-remind po sa atin ng salita ng ating Panginoon, yung Psalms 107, no? Yung give thanks to the Lord for He is good. No? At sabi pa ni Paul, in everything, give thanks. Palagi po tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18. Tayo po kaya, sa umaga ito, tayo po kaya, madalas po ba tayo magpasalamat sa Kanya? Madalas po ba tayo magpasalamat sa ating Panginoon? Amen! O madalas po tayo makalimot sa Kanya pag nakuha na po natin yung mga bagay na hinihiling natin kay God. Pero minsan, yun nga, pagkali sinabi ko, mabilis tayong lumapit o madalas po tayo lumapit sa ating Panginoon kapag po may problema po tayo. Di ba? Pero pag naayos na po yung problema natin ngayon, na hindi natin alam, hindi natin mamalayan, naayos natin yung problema na yun, mabilis din tayo bumabalik sa normal. Di ba? Yung tipong para bang wala pang nangyayari. Parang walang nangyayari. Parang hindi gumawa si Lord na paraan sa buhay natin. Parang hindi nag-provide si Lord. Parang hindi tayo pinagaling. Parang hindi tayo tinulungan. Kaya po ngayong umagang ito ay napaka-powerful po ng kwento na ating pag-aaralan na pagpupuli-pulayan natin mula po sa Luke
17 verse 11 to 19. Na 10 po yung pinagaling, pero isa lang ang bumalik at nagsabi ng thank you. Thank you, Lord. Siyam lang po yung hindi nagpasalamat. At ang sabi niya po ni Jesus, di ba sabi niya ni Jesus, we're not all 10 cleansed. Where are the other 9? Sabi niya po sa may English translate, no? Sabi sa Luke 17 to 17. So mga kapatid, ngayong umagang ito, sa buhay po ba natin ngayon, tayo po ba yung siyam na hindi na bumalik sa ating Panginoon? Tayo po ba yung siyam na hindi nagpasalamat? O tayo po ba yung isa na marunong lumapit, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Because, mga kapatid, real faith is not only asking God. Because real faith is returning to God. At yan po yung pag-aaralan po natin sa umagang ito. Sa ating unang punto, sabi po dito sa cry for mercy. They call out to Jesus. Di ba sabi sa Luke 17:13 sa English, they stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have mercy on us. Nagmamakaawa sila ng pagalingin itong mga lepers na to, ay mga lumpo sa Tagalog, na pagalingin sila. So mga kapatid, ito ang unang ginawa ng 10 ketungin. Ay, ketungin ba? Yung lepers, tama. Tama. Siyam, hindi nagpasalamat. Ketungin. Pasalamat. 9 out of 10. Yung 10 lepers, yung 10 ketungin na tumawag sila kay Jesus. O ba? So mga kapatid, ito ba ginawa nila yung una? Tumawag sila. Pero, yung tumawag sila sa ating Panginoon, hindi sila pinayagan. Di ba? Hindi sila pinayagan. Hindi sila pwedeng humalo sa tao ng mga oras na yon. Hindi sila pwedeng humawak, yakapin o tanggapin. Because they were distant, rejected, unclean, and hopeless. So para kung katulad po ng babaeng inaagasan ng dugo, di ba? Hindi sila pwede lumapit sa babae na yun. So ganito rin sila nung araw na doon. Pero kahit ganun kalayo sila, hindi sila tumigil sa pagtawag kay Jesus na pagalingin sila ng ating Panginoon. Sabi sa 1a, lumapit tayo kay Jesus kahit malayo pa tayo sa ayos. Yung sinasabi sa atin dito sa araw na to. Dahil marami po sa atin, yung mindset po ay ganito. Ganito po yung mindset. Di ba? Ayusin ko muna yung sarili ko bago ako pumunta sa church. Di ba? Ayusin ko muna yung sarili ko bago ako magpagamit kay God. Di ba? Ganun po tayo eh. Tsaka na ako pupunta sa church pagka, okay na ako. Mas panmod pa ako eh, di ba? Pag wala na akong temptation, tsaka na ako babalik sa church. Pag okay na ako emotionally, tsaka na ako magpapakita siguro sa church. Di ba ganun tayo? No, amen. Pero mga kapatid, hindi yan ang Diyos natin. Pero hindi po yan yung Diyos natin eh. Sabi in the scripture, hindi kailanman naghihintay sa Jesus na maging malinis ang makasalanan bago lumapit. Amen? Dahil siya ang naglilinis. Siya po yung naglilinis, siya po ang nagbabalik. At siya rin po ang nagtatayo. Amen? Kaya nga po sabi ni Jesus sa Matthew 11, Matthew 11 verse 28, di ba sabi doon, come to me, all who are weary. Di ba? Sabi, lumapit kayo kung nababahala kayo sa buhay niyo. Diba? Hindi naman yung sinabi na come to me after you fix yourself. Di ba? Hindi gano'n. No. Come habang umiiyak ka. Kahit broken ka, habang broken ka, lumapit ka sa Kanya. May struggle ka. Habang nagiging honest ka, kahit hindi mo kaya ayusin yung sarili mo, lumapit ka sa Panginoon. Kasi yun yung utos ng Panginoon. Kasi, si Jesus po, ang gumagawa noon. Di ba? From the letter B, sabi dito,
Revival starts with a simple cry. Revival starts with a simple cry. Lord, have mercy. Di ba? Grabe yung prayer nila. Grabe po yung prayer nitong mga ketoya to. Maiksi, pero tapat. Napakasimple lang ng sinabi nila, pero galing sa kanilang puso. Kasi gusto nilang gumaling nung nakita nila si Jesus, kasi gusto nilang gumaling eh. At naniniwala sila dito sa ating Panginoon eh. Di ba? Hindi maganda yung grammar, pero maganda yung intensyon ng puso nila. Jesus, yung sabi, Jesus, Master, have mercy on us. So, hindi sila nagpe-present ng accomplishment o hindi sila nagsusot ng kung anumang religious nagsusot ng mga religious words. O hindi sila nagpe-pretend na okay. They cried out from a place of desperation. They cried out from the place of desperation. And desperation moves the heart of God. Di ba kaya sabi ni Peter, nung lumulubog sa tubig, di ba ang prayer ni Peter nung lumulubog siya sa tubig? Lord, save me. Di ba sabi sa Matthew 14:30? Walang poetry. Hindi ganun kahaba. Pero niligtas siya ng ating Panginoon, iniligtas siya agad kasi direct to the point. So tayo po dapat ganun din po tayo. Pag nananalangin tayo sa Panginoon, humihingi tayo sa Kanya ng mga blessings o yung kahilingan sa ating Panginoon, direct to the point. Hindi natin kailangan yung sobrang dami, sinasabi, paulit-ulit. Di po ba? Kasi yung gusto ng Panginoon direct na yun. Kahit kaya hindi mo sabihin sa Panginoon, alam na ng Diyos yun eh. Di po ba? Alam na ng Diyos yun kasi siya po yung nakakita ng sitwasyon mo. Kung saan ka man naroon. Kung ano man yung mga pangangailangan mo, alam ng Diyos yan. So, kaya po mga kapatid, kung may pinagdadaanan po tayo, o yung mga pinagdadaanan ka ngayon, emotionally, di ba? Financial, relationship, spiritual, tumawag na tayo kay Jesus. Lumapit na tayo sa Kanya. At kung nahihirapan ka bumalik kay Lord, dahil feeling mo, di ba minsan ganun tayo, nahihirapan tayo lumapit sa ating Panginoon at iniisip natin hindi tayo marapat-dapat sa mga magkakamaling na gawa natin. Lumapit ka pa rin. Kasi yung utos natin Panginoon siya po yung naglilinis sa atin. Dahil po ang grace po ng ating Panginoon ay hindi po para sa mga perfect na tao. Tandaan po natin yung mga kapatid. Ang grace po ng ating Panginoon ay hindi po sa mga perfect. Para sa mga honest. Kundi para po sa mga honest na tao. At kung hindi mo alam kung sasabihin mo, hindi mo kailangan ng mga prayer, katulad sinabi ko kanina. Di ba? Di ko doon na sinabi ng mga ketongin, Lord, have mercy. Diyan nagsisimula ang miracle. Diyan nagsisimula ang healing. Diyan nagsisimula ang tunay po na pagkilos ni Lord sa buhay po natin, o sa buhay mo. For our point number 2, sabi dito, obedient faith, as they went, they were cleansed. As they went, they were cleansed. Sabi po sa Luke 17:14 sa English translate, when he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. So notice this church. Tingnan niyo po mga kapatid. So, hindi pa po sila magaling nung sinabi ni Jesus na go. Di po ba? Hindi pa po sila magaling nun yung sinabi ng Panginoon na pumunta kayo, go. Wala pang pagbabago. Wala pang movements. Or wala pang kahit ano. Pero sumunod po sila. Itong mga ketongin na to, sumunod sila. At dahil nga po sumunod sila, doon po nila nakita ang himala ng ating Panginoon. Hindi bago. Di ba, hindi sila bago pumunta ron, hindi sila ganoon Kung bagay, sumunod sila, pinagaling sila ng ating Panginoon. Hindi pagkatapos, kundi as they went. Di ba sabi sa words na yun? As they went.
So, ito po ang tinatawag nating obedient faith. Tandaan po natin yung mga kapatid. Ito po yung tinatawag na obedient faith na sumusunod kahit hindi pa natin nakikita yung magiging resulta. Amen. Hindi natin makikita kung ano po yung magiging kakaharapin natin sa buhay. Basta para sa akin, susundin ko ang kalooban ng ating Panginoon. Di ba gano'n? Yes. At sabi nito sa A, God blesses obedience even when we don't understand. Di ba sa kultura natin, gusto muna natin sigurado eh. Di ba? Gusto muna natin siguraduhin. Yung mga bagay bago tayo sumunod. Karamihan po sa atin ganun. Lord, Panginoon, ipakita mo muna sa akin bago ko sumunod. Ebidensya. No. Di ba? Lord, bigyan mo muna ako ng sign. Yes. Nangihingi ka ng sign. Di ba? Nangihingi ka ng sign. Pero madalas sa Bible, hindi mo makikita ang miracle until you obey. Di ba? Hindi mo makikita yung himala ng Diyos kung hindi ka susunod sa Kanya. Di ba? Imagine nyo, mga kapatid, di ba si Noah, gumawa siya ng arko mula pang ulan. Yes. Di ba? Ano yung mga sinasabi sa kanya ng mga tao ng time na yun? Baliw. Baliw. Bakit ka nagtatayo ng barko dyan sa lupain, eh, wala namang dagat dyan? Tsaka tag-init. Di ba? Si Abraham, di ba? Naglakbay sila na napakalayo na hindi nila alam yung pupuntahan nila. Basta sa kanila, sumunod sila sa Panginoon. Sumunod sila tungkol sa kalooban o sa sinasabi sa inuutos ng ating Panginoon. At ito pong si Peter. Di ba si Peter? Ang sabi ng Panginoon, ibaba mo yung net mo. Kasi wala na siya makuha isda eh. Ang sabi ng Panginoon, ibaba mo yung net. Di ba kahit abutin siya buong gabi, Wala siyang nahuli. kasi nakuha eh. Pero nung sinunod niya ang ating Panginoon, doon niya nakita yung mala. Di ba napapangalan siya eh. Na-amaze siya sa Panginoon. At ang 10 lepers din, mga kapatid. Di ba naglakad sila. Imagine naglakad sila kahit hindi pa sila magaling. Di ba? Naglalakad sila, unti-unti sila gumagaling. So parang ganun po yung nangyayari sa kanila. Kaya po ang tanong po dito is, ganito rin po ba yung faith natin sa ating Panginoon? O kailangan muna natin ng proof? Kailangan muna natin ng proof bago tayo sumunod. The second one is from yung sa letter B. Sabi dito, obedience is the bridge between prayer and miracle. Sabi sa letter B, obedience is the bridge between prayer and miracle. So marami po ang nagpipray, pero konti lang ang sumusunod. Kakaunti lang ang nag-obey sa ating Panginoon. Marami pong humihingi ng himala na galing sa Diyos, pero kaunti lang ang gustong sumunod sa instruction o pinapagawa ng ating Panginoon. Di ba ganun tayo? Marami karamihan sa atin, sa mga tao. Pero tingnan ninyo, hindi sila gumaling ng nakatayo. Ito mga lepers na to, ay hindi sila gumaling ng nakatayo. Hindi sila gumaling habang nakikinig sa ating Panginoon, kundi gumaling sila habang sumusunod. Kasi sabi, di ba, as they went, they were cleansed. Habang papunta pa lang sila doon, gumaling na sila, gumagaling na sila. Ano kasi? Di ba? Kasi ano yung mga kapatid, kapag may pinapagawa sa iyo, may pinapagawa pa sa iyo si Lord. Pero the question is, may pinapagawa po ba sa atin si Lord? Forgive. Matuto tayo magpatawad. Humility. Leave sin. Alisin natin mga kasalanan natin. I-restore natin yung relationship sa mga magulang, sa kaibigan. Mag-commit ulit tayo sa ating Panginoon. Huwag natin hintayin yung word na antay ko muna siguro yung perfect timing. Di ba? Yung mga ganun tayong salitaan eh. Di ba? Siguro may perfect timing para dyan. Right time. Kundi kung ano yung inutos sa ating Panginoon, sundin agad natin. Kasi alam niyo po mga kapatid, ito rin po yung part na pangungusapin po ng ating Panginoon yung kung makarinig ka ng salita ng Diyos ng accidentally, o hindi yun accidentally, kundi yun yung po yung pangungusap ng ating Panginoon sa buhay natin. Di ba?
kumbaga po yung kung nagbigay ko, humingi ka ng sign, yung pagdarating sa salita ng Panginoon, yun yung sign. Sumunod ka sa Kanya. Kung sinabi ni Lord na go, go. Di ba? Hindi mo man makikita yung result, pero alam mo, sumunod ka sa ating Panginoon. Amen. Amen? That is faith. And natural po sa atin mga kapatid, natural po sa atin mag-request. Natural po sa atin yung humingi, di ba madalas, at magreklamo. Pero hindi po yung natural, yung magpaliklog tayo at magsabi ng, Lord, thank you. Kasi, kaya nga yung sa atin ni David, sa Psalms 103 verse 2, di ba sabi doon sa Psalms 103 verse 2, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yun yung sinabi ni David. Tao tayo, makakalimutin. Kaya kailangan natin pilitin ang puso natin na magpasalamat sa Kanya. Amen? At pero po, may mga tao din po na lumalapit kay Lord kapag may pangangailangan. Pero nung pinagpapala na siya, di ba? Nung pinagpapala na, nawawala na. Lumalamig. No, amen. Hindi na bumabalik. Parang ganun. Pero kung totoo kang grateful, kung totoo kang may grateful heart, habang lumalago ang blessing, mas lumalalim ka sa Panginoon. Mas lumalalim ka sa gawain sa ating Panginoon. Amen? And sa letter B, sabi dito, gratitude is expressed. Hindi lang nasa puso. Kasi hindi naman nag-text yung leopard eh. Hindi naman nag-text yung healed leopard. Hindi naman sinabi na, Lord, nasa puso ko naman yung pasasalamat. No? He came back, he praised God with a loud voice. And he fell at Jesus' feet. He thanked Him. Di ba nagpasalamat yung isang lepers na, 9 out of 10 healing. yung isang leper na bumalik. So, ibig sabihin po mga kapatid, na ang tunay po na pasasalamat ay nakikita. So, hindi lang iniisip, kundi thankful tayo kay Lord. Di ba? Hindi lang basta sinabi, kundi nakikita dun sa ating ginagawa. Di ba? Kung thankful po tayo kay Lord, dapat nakikita po sa worship natin. It's the best example. Amen. Kung thankful po tayo kay Lord, nakikita po sa worship natin, hindi patay. Diba? Hindi tayo patay na nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi pilit. Alive. Hindi pilit. Alive. 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 Kung thankful po tayo kay Lord, nakikita sa obedience. Sumusunod kahit mahirap. Kahit mahirap po yung magiging sitwasyon ng buhay mo, dahil thankful ka kay Lord, susunod ka. Kung thankful ka kay Lord, nakikita sa giving. Nakikita sa paraan ng pagbibigay mo sa Kanya. Hindi ka madamo. Kung thankful ka kay Lord, nakikita sa attitude mo. Di ba? Mas joyful ka, mas patient ka. At kung thankful ka rin kay Lord, nakikita rin po sa lifestyle mo. Di ba? Makikita yung pagbabago sa buhay mo. Makikita yung pagbabago, yung glory ng ating Panginoon. Because gratitude without expression is appreciation that died in silence. So, ibig sabihin nito, kapag po may pasasalamat ka, pero hindi mo sinasabi or pinapakita, parang nawala na yung meaning nawala na ng meaning yung appreciation mo. Di ba? Kaya mga kapatid, kung may provision si Lord sa buhay natin, kung may provision si Lord ngayong week sa buhay mo, magpasalamat ka. Kung nagigising ka tuwing umaga, i-acknowledge mo siya. Nag-pray ka sa Kanya. Sa simpleng panalangin lang, hindi mo kailangan ng mahaba, gaya sinabi ko. Kasi yun yung gusto ng Panginoon, di ba? Direct to the point. Kung panalangin mo. Mananalangin ka. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa maghapon na ito. Kahit hindi ganun kalaki yung kinikita ko,
Kumbaga na yung isang buong araw na to, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami ginutom. Thankful na tayo, magpasalamat na tayo, di ba? At kung may blessing ka sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa school, sa ministry, ibalik mo sa kanya pagpupuri. Amen. Amen? Amen. Hindi mo kailangan ng perfect life para maging grateful ka. Hindi mo kailangan maging perfect life. Kailangan mo lang makita ang nagawa na ng Diyos sa buhay mo. Yun lang ang gusto ng ating Panginoon. At gusto makita sa atin ng Panginoon. At pag nakita mo yun, babalik ka talaga sa Kanya. Di ba? Katulad ng healed leper. At sa ating pang-apat na punto, sabi dito, complete healing, sabi, your faith has made you whole. Di ba sabi sa Luke 17:19? Sabi po sa Luke 17:19, then Jesus said to him, rise and go. Your faith has made you well. Ang sabi ni Jesus, rise and go. Your faith has made you well. Sa ibang translation, your faith has made you whole. May pananampalataya mo, ginawa kang buo. Pasin niyo po mga kapatid, lahat po ng 10 na pinagaling ng ating Panginoon, Siya mo hindi nagpasalamat. gumaling. Pero, isa lang ang naging buo. Amen. Ano ibig sabihin ng buo na sinasabi ko? Yung 10, gumaling in physically. Gumaling sila physically. At yung isa, gumaling ang buong pagkatao. Di ba? Hindi lang physical, hindi lang sa kanyang physically, kundi maging sa kanyang spiritually. Amen. Because physical healing versus spiritual wholeness. Di ba gano'n? Sabi sa A, gratitude opens the door to deeper blessing. Pinagaling ni Jesus lahat. Yung 10 na yung pinagaling niya. Pero yung nagbalik, hindi lang nakatanggap ng healing, hindi lang siya nakatanggap ng healing, kundi nakatanggap pa siya ng relationship at restoration. Amen? Kasi po mga kapatid, ang gratitude po, hindi lang po ito nagpapakita ng good manners. Hindi lang po ito nagpapakita ng good manners, kundi nagpapakita po ito ng puso na handang baguhin ng ating Panginoon. Di ba? Kaya nga sinabi ni Jesus, your faith has made you whole. So hindi lang po siya basta gumaling, naging buo pa siya emotionally, spiritually, and relationally. So maraming tao healed physically, maraming tao healed physically. Pero hindi sila buo spiritually. Di ba maraming tao pinapagaling? Di ba? Kasi nagtataka ka, di ba? Parang may mga taong gano'n eh. May cancer. Humiling siya sa Panginoon, di ba? Panginoon, pagalingin mo ako. Bigyan mo pa ako ng another chance sa buhay para magbago. So, meron pa rin ako sa kwentong gano'n. Tapos, nung gumaling siya, nawala na sa isip niya yung yung magpasalamat. Yung naging gumaling siya physically, nag-enjoy sila. Kumbaga parang nagpakain, gano'n, kasi second life. Pero wala sa kanya lumabas yung words na, thank you Lord, mga gano'n. Kung hindi siya nag-pray man lang, yung unang pray niya, ang hiling niya lang sa Diyos, gumaling siya. Yung binigay siya ng Panginoon ng kagalingan, wala na. Kumbaga nakalimot na siya. So yun. Kasi meron akong katrabaho nun eh. Kinuwento niya lang sa akin yun. Kung na-share ko lang din. So marami pong tao healed physically pero hindi po yung spiritually. So maraming tao po ang blessed. Kumbaga maraming tao po may blessings pero empty pa rin. Maraming taong blessings pero empty pa rin. Maraming tao ang kumpleto sa labas pero sira sa loob. Tama? Yes.
Pero ang marunong po magbalik loob at magpasalamat, siya po yung ginagawa po talaga ni Lord. Di ba? Sabi sa letter B, gratitude restores what life tried to break. Remember mga kapatid, yung lepers, they were outcasts. So ano ibig sabihin ng outcasts? Hindi sila bilang society, di ba? Kumbaga pinagtitirian sila ng mga society doon. So parang yung tinuro ni Pastor Romina, yung about sa dinudugo, di ba? Hindi sila, parang gano'n, hindi sila belong sa society. So parang gano'n din itong mga lepers. Hindi sila tanggap, hindi sila tinatanggap, walang relationship. Walang dignity, walang hope. Sila yung mga lepers yan sila Walang hope. Pero nung bumalik itong isang lepers kay Jesus, nakita niya, hindi lang po yung himala ng ating Panginoon, hindi kundi naranasan niya rin yung presensya ng ating Diyos. Amen? At yun po ang bumug sa Kanya. Di ba? So mga kapatid, minsan, kahit hindi tayo buo, kasi kulang yung gratitude natin. Kulang tayo sa pasasalamat sa Panginoon. Kulang tayo sa paglapit at pagsunod sa Kanya. Kaya minsan kaya ganun tayo, di ba? We ask, di ba? Pero hindi tayo bumabalik. We receive, pero hindi tayo nag-worship. We enjoy the blessing, pero hindi natin kinikilala ang blesser. Di ba? Ina-enjoy na natin kung ano yung nakatatanggap natin sa ating Panginoon. Pero hindi natin siya kinikilala, hindi natin siya pinupuri. Nakakalimutan natin, parang gano'n. Pero the moment na bumalik tayo kay Jesus, nagpapasalamat, nagpupuri, nagpapakumbaba, iyon po, ang moment na ginagawa niya tayo po, hindi lang physically, hindi lang po sa mga blessings na tinatanggap natin, kundi maging sa spiritual natin. Mas lumalago po tayo. Mas napapalapit po tayo sa Kanya. Amen? And to our conclusion, sabi dito, call to response. So mga kapatid, ngayong umaga po na ito, binalikan po natin ang kwento ng 10 kaitongin. No, lahat po sila gumaling, lahat sila pinagaling ng ating Panginoon, lahat sila nakaranas ng himala. Pero isa lang ang bumalik at nagpasalamat. At ang tanong ni Jesus dito ay hindi lang po para sa kanila, kundi para din po sa atin. The question is, where are the other 9? Diba? Where are the other 9? Ang lahat ng ginawa ni Lord sa buhay mo, ang lahat po ng provision, ang lahat po, yung protection, healing, guidance, and strength, kasama mo ba tayo sa siyang na yun na hindi na bumalik? O kasama ka doon sa isa na may puso nagbabalik sa Kanya? Kasama sa isa. Amen. Kung kasama po tayo sa isa, palakpakan po natin Panginoon sa mga ito. Because church, listen, makinig po tayo. Miracles can change your situation. Tandaan niyo po yan, ha? Miracles can change your situation, but gratitude change your heart. Amen? Hindi lang po yung physical mo ang papagalingin ng ating Panginoon, kundi lahat ng meron sa'yo. Pwede kang makatanggap ng blessings, pwede kang makatanggap ng mga blessings sa buhay mo, pero iba yung maging buo. Diba? Iba po yung mag-enjoy. Iba po yung may relationship talaga sa ating Panginoon. At yun po yung binigay ni Jesus sa nagbalik. Di ba sabi sa Luke 17:19, your faith has made you whole. So mga kapatid, ayaw lang po ni Lord na gumaling tayo. Gusto niya, maging buo tayo. Ayaw lang ni Lord na gumaling tayo Kung gusto niya buuin ang puso mo, gusto buuin ni Lord ang puso mo, buuin ang pamilya mo, buuin yung relationship mo sa Kanya, buuin yung pananampalataya mo. Pero nagsisimula lang po yan sa isang simpleng action. Bumalik ka sa presensya niya. Di ba?
Simple steps lang yun. Bumalik ka sa presensya niya. Bumalik ka sa pagbibigay ng puri. Bumalik ka sa pasasalamat. At bumalik ka sa pagsunod sa Kanya. Bumalik ka sa Diyos na nagligtas, nagpagaling at nagmahal sa atin. Amen. Amen? Oh, hallelujah. Call to response. So ngayong umagang ito, gusto ko pong hamunin kayo, gusto ko pong hamunin natin ang sarili natin, na kung alam mo marami na ginagawa si Lord sa buhay mo, kung marami na ginagawa si Lord sa buhay mo, pero hindi ka nakakapagbalik, papuli sa Kanya, hindi ka nakakapagpasalamat, hindi mo siya na-honor the way you should, today's the day to return. Tayo po yung mga just like one leper fall at Jesus' feet and say, Lord, thank you, you deserve all my praise. Diba sabi? At habang bumabalik ka, habang nagpapasalamat ka, habang ibinibigay mo ulit kay Lord, ang buhay mo, maniwala ka, Amen. gagawin ka niyang buo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umaga ito. At inaanyayahan ko po lahat po tayo magsitayo. At awitin po natin yung last mo na kinanta po natin na napakaganda po, no? Tama-tama po dun sa topic na pinag-aaralan po natin ngayong umaga. Hallelujah. Jesus. When I say your name, di ba? Na ganun kapangyarihan po. Ganun po makapangyarihan yung pangalan natin, Panginoon. Sabihin mo na sa Kanya. Madalang. Pag hindi natin, gawin natin prayer. Gawin natin. Miracles, wonders, secret I can contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your
sa ating Panginoon sa umaga nito. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinatakila ka namin, Panginoon, sa umaga ito. Hallelujah, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa salita mo ngayong umaga ito, Panginoon. Yung pagpapaalala na ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw ang Diyos na tumatawag sa amin na bumabalik sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami kung minsan naging katulad kami ng siyam na nakakalimot. Patawarin mo kami na mabilis mag-demand, pero nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, pinipilit po namin maging katulad ng isang bumalik, Panginoon, ng isa na nagsabi ng salamat, Panginoon. Nagsabi ng thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Salamat po sa kalakas. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na napagtatagumpayan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa provision. Salamat po, Panginoon, sa mga himalang nakikita at hindi nakikita, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, restore our hearts, Panginoon. Gawin mo kami buo, Panginoon. Hindi lang sa physical, Panginoon, kundi sa isip, sa emosyon at sa espiritu, Panginoon. Hallelujah. Fill us, Panginoon, with a grateful spirit, Panginoon. At tulad na sinabi mo sa healed leper, Panginoon, your faith has made you whole. We pray that you always make us whole today, Panginoon. Gawin mo kami buo, Panginoon. We give you back to all the glory, Panginoon, all the honor and all the praises, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ito po ang sa madala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay tumako po sa gawain ng pagbibigay. Pakipos po tayo sa Lucas 6 verse 38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Babalik sa inyo ng sobra-sobra at makakaw ang inigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Tayo po ay ibukat na lalaki. Panginoon, maraming salamat sa mga tapat na nagbibigay na may bukas at masayang puso. Patuloy po sila, Panginoon, na pagpalain, Panginoon, upang lalo po silang maging laluin ng inyong biyaya sa iba. Dalangin din po namin, Panginoon, na ang mga nawalan o wala pa pong trabaho, Panginoon, ay gabayan mo sila, Panginoon, at bigyan ng mga pagkakataong makapaghanap buhay, Panginoon, ng marangal. Para lang po, Panginoon, sa mga hindi mo po nakapagbahagi, Panginoon, kung saan po ang kanilang puso at pagkalooban, kanilang sapat na biyaya upang magpapabigay, Panginoon. Ito po ang aming sarap na nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sikat ko rin na, Panginoon.